May gabi sa tanan. Happy New Year sa tanan. Happy na New Year pa. So, pasalamat ko sa inyo nga makawali ko karon. Dirita sa Matthew chapter 4. So, verse number 1. Basa ta sa verse number 1. Matthew chapter 4, verse number 1. Ato tagaan og respeto ang pulong sa Ginoo. Verse number 1 lang atong basahon. Nana mo? Dungan to sa pagbasa. Ready, go. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Let us pray. Heavenly Father, daghang salamat kaayo Lord sa karong kagabion. Salamat sa kusog nga magi-provide kanamo. Una sa tanan Lord, pasayloagi kami sa mga kalapasan nga mong nabuhat ya kanimo. Hiloy kami Lord pinagi sa balaang dugo ni Kristo. And himoa kaming angayan karong gabiuna nga magpasalamat gyud ya kanimo Lord ug mahimaya da sa imong ngalan nga mudawat kami da sa imong pulong Lord God nga mahimo kaming takos ug salamat kaayo Lord sa karon nga year nga magihatag na pud kanamo Lord. Hinaot ang matag usa nga magag-uban gyud ya kanimo. Matag usa pud Ginoo nga mahimong obedient gyud ya kanimo Lord. Ug karon kagabion Lord akong gihangyo nga ikaw makahimo na akong angayan sa pagwali sa imong pulong karon. Tagay ako sa labutan Lord ug matag usa ug masabtan sa yano imong mga pulong Lord. Wisdom and strength Ginoo sa pagwali sa imong pulong. O akong gihangyo ang Holy Spirit Lord God nga mugay diri kanako. In Jesus name I pray. Amen. Manglingkod. So, gibutan diri the temptation of Jesus. Nga then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. So makita nato diha nga nahimong gisampo si Christ diri nato nga siya wear siya sa unod nga unod nga pwede gid siya matintal. Kaya nganong pwede man siya matintal because si Satan ning try og tintal gid niya. So kita dili na kailangan tintalon kay kita. Dali ra gid kaayo ta matintal pero pasalamat ta nga kung led by the Spirit ta i-allow ta sa Ginoo nga maadto ta sa temptasyon. Dili lagi na problema ni Satan kay si Satan mo tempt gid si Satan ang problema na adri nato. Magpatintal ba ta ni Satanas? Magpatintal ba ta? So gingon diri the temptation of Jesus Christ nga unang tentasyon nga iya nakuan is ang pagkaon. Kisa diri karon nga wala nakakaon og lechon or wala nakakaon og salad. Nga makakuan gid ta ba kung wala na nato kaha kung tintalon ka ta sa yawa, kung dili ka mo work ani, kung dili nimo kanang tagaan nig panahon, kung anha ka sa simbahan imo ihatag ang imong panahon or sa pagbasa sa pulong sa Ginoo nga ka buntag sa iyo nga malate na ka 5 minutes na lang yun or pila na lang ka minutes ang imong pag-prepare para mo adto ka sa lugar nga makaingon ka nga maka-provide kag pagkaon. Kinsa man imong unahon? Ang Ginoo ba or ang kanang butang nga maka-provide kunuhay nimo sa pagkaon nimo sa physical? So gitintal si Christ sa pagkaon. And when he had fasted 40 days, kinsa na nakasuwayan ni? And 40 nights. Kay usa ka kananan lang maglabad na gid atong ugyd. Or usa ka adlaw lang. Pero kani si Christ, he was fasted 40 days and 40 nights. He was afterward and hungered. Grabe na gini. Kay kita kausa lang hungered naman gid kay dayon. Pero si Christ, he was fasted, wala siya gining kaon gyud for 40 days and 40 nights. So unsa ka gutom na ni? And when the tempter came to him, he said, "If thou be the Son of God, command these stones be made bread." Kung ikaw naa kay gagahom nga na, kay si Christ naa man. Kung gialaw ta, dali ra kayo magikon din nato dayon. Ato din ingon ng stone dayon nga atong himuon og bread. Nya kita makita gid nato nga karong panahon na is grabe kayo. Pagkaon diri, kabawta nga makadaot pero kanon gyud po nato. Kabawta nga dili insakto nga pagkaon, kanon lang gyapon nato. How much more ka kung gigutom ta? Wa ta kakaon. Unya tintalon dita og pagkaon dayon. Kay katong pag pandemic bitaw makuha nato
kung walay vaccination, walay pagkaon nga ma-provide. Kaysa na biktima na. Dili ka kasod, dili ka kapangumpra kung wala kay vaccination card. So, makuan ginato nga usa ka kan-anan ba ganito. Nga makuan na to natintal gid ta. Pero pasalamat ta nga naa tay Kristo nga nag-fast for 40 days and 40 nights nga wala siya natintal. Kaya kung natintal siya ani, walay kaluwasan gid. Pasalamat ta, makuha na to diri nga ang dependence nato dapat naunta sa Ginoo. Kaya kung nagdepende man gud ta sa Ginoo, ato gid baliwala ang atong flesh gud. Yes, gutom ko. Yes, wala ko gikaon karon pero ang pulong sa Ginoo is more important. Tinuod maka-provide na sa akong mga panginahanglan matag adlaw pero ang giingon sa pulong sa Ginoo diri sa verse number 4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Gitagaan ba na natong importansya sa atong kinabuhi? Pero pasalamat ta nga naa ta karon sa kadagang spaghetti, sa kadagang salad dito inyo gigibiyaan kay mo simba mo diri. Pasalamat ta nga gitagaan nato bili gyud ang pulong sa Ginoo. Pasalamat ta nga naay Kristo nga nahimong example nato nga mas gipakabili gid niya ang pulong sa iyang amahan kaysa pag-tempt ni Satan nga gutom na gyud kay siya. Pero iyang gipili ang word of God. Gipili niya nga mas ganahan ko maminaw sa pulong sa akong amahan kaysa pagkaon anang physical body. Kita mao ni ko na, Satan always want us to think that God is holding out on us. Unsay but pasabot ani nga si Satan ganahan gid siya nga wag tangod gid natong focus ba. Nga ganahan gid ta focus lang gid diri. Okay ra gid mo simba ka pero ayaw lang gid worship sa Ginoo. Nga naman kay gusto ko nga ma-worry ka sa mga butang aning kalibutan na. Kaysa dihang ma-worry manggod ta, tinuod na ta diri sa simbahan pero atong una-una naglupad-lupad. Naglupad-lupad dito unsa kay mukanon ikahumanan ni Runo. Sa dihang mohatag ko sa offering unsa ka akong mapalit og bugas ani. Kung mohatag ko unsa kay makuha nako. Mao na si Satan, sige, simba lang. Ay kabalaka, musugot rin ko na musimba ka pero dapat mabalaka jud ka. Kay gusto ko, ma-worry ka sa imong kinabuhi para di ka ma-focus sa buluhaton sa Ginoo. Kaya naman, ang atong focus is naa naman aning kalibutan na dili na ta kabuhat sa mga butang nga gihatag sa Ginoo nato nga instead mo focus unta ta sa dalan nga iyang gihatag diri nato nga mahimo tang disciple niya. Nga ang atong gi-disciple mahimo pong disciple pud sa Ginoo nga mamunga pud sila. Naunsa naman ang kisuhanon? Gabali naman. Man shall live by bread alone, not by the word of God. Nabali na nato. Ikaduha, gihatag sa Ginoo or nang nahitabo sa Ginoo na ay protection. Sa verse number 5, then the devil taketh him up into the holy city and seated him on a pinnacle of the temple. Una, food. Na-fail tana. Kani, protection. Gitestingan ang protection. Verse number 6, and said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down. Kung tinuod anak ka sa Ginoo, kita, anak na sa Ginoo, for it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Nga ginasulat gina sa Psalm 91, nga, tanaw na to, proteksyonan ba ka sa Ginoo? Nakapasar man si Christ, kita, nahagbong man ta. Karon, proteksyonan makaka sa Ginoo kaha. Si Christ, nakapasar si Christ ani kay ngano man, verse number 7. Then said unto him, it is written again. Gigamit gid ang pulong sa Ginoo, thou shalt not tempt the Lord thy God. Wala pa kay tagitintal sa yawa gani. Hinduol lenta. Parehaba ta ni Christ nga ato pod siyang kontrahan pinagi sa pulong sa Ginoo. Or kita kuhito na to si Satan, tintala na ko bi palihog. Kaya di na ako ganahan diri. Please, kuhaan ako diri.
Or kita ba, moingon ba tani, thou shalt not tempt us because we have Jesus Christ sa atong ginabuhi. Tinuod, mutintal si Satan, ang problema, magpatintal ba ta? Kay kung walay tentasyon, nagpasabot, natintal na kadaan. Because wala na trigger si Satan diri nato. Adin mo na kailangan. Kay murag gikuha man gani niyang akong udyong gani iyang giduslak sa iyang kaugalingon. Because willing siya nga magpalayo sa Ginoo. Kita matag usa makuha nato nga walay gid bisan usa diri nato nga maingon ba maninguha ta nga magpaduol ta sa Ginoo gyud. Always gid ta magpalayo because pagtan-aw pa lang sa Ginoo diri nato wala gyud. Kasi kadaghang tao sa kalibutan sa time ni Noah, si Noah ra gyud nakit-an sa Ginoo. Nya sa kadaghang tao aning kalibutan na dili naman kanang sa pangalan niya, dili na lunop or unsa ni dili na wala na nagbaha sa kalibutan o ganing tubig. Ang nagbaha na karon sala naman. Pasalamat ta usata nagipangita sa Ginoo. Kani ako ning pinili, ako na siyang luwason sa nagbaha nga sala sa kalibutan. Pasalamat ta nga naa tay go against si Satan nga makaingon ta naa na ko'y Kristo sa akong kinabuhi. Do matintal ko nimo Satan, pero pasalamat ko nga naay Kristo nga wala na tintal da nimo. Nga He is still working on me. Nga sa karong 2025, He is still working on me. In me. So verse number ato kanon. So sa food, gitempted siya or gitintal siya as a man nga para ma-prove nga ang iyang dependence naa sa Ginoo. Sa number 2, protection, he was tempted as a Messiah. Kung tinuod, ikaw ang manluluwas, gi ko na be, layat ko na diri be. Kaya ang imong angel mo sa pupo man kaani mo, musao man kaani mo ka. So gitistingan na iyang trust diya sa Ginoo. Kung naatay pagsalig sa Ginoo, dili ta matintal sa protection because we know though it tried ta niya through fire, pero we will come forth as goldman pod. So Satan dares Jesus to provoke the faithfulness of God. Kita, si Satan, itry gid ta ni Satan good because naatay Kristo sa atong kinabuhi. Naa na ba tay Kristo? Number 3, fame. Verse number 8, again, the devil take it up into exceeding high mountain and show it him all the kingdoms of the world and the glory of them. Kuya kay Satan, kita ka na? Ako na ihatag nimo. Kung pilosopo bagay si Christ ba, kabaga ba nimog nang ako, umpun na. Makahingot na ba? Ako na ihatag nimo. Kita, gamay lang achievement nato daring kalibutan na. Ipuli din nato sa Ginoo. Lord, tagay lang ko ani nga ranggo. Worship na gid ko nimo. Lord, tagay na gid ko ani nga kaning position nga inani nga position. Mga lagad na gid ko nimo. Pero sa diang naa ang position, na-offer o sa ka-click lang, ning worship dayon ni Satan dayon. Verse number 9, and said unto him, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Kita nata sa simbahan pero atong gi-worship si Satan because we worry a lot sa mga butang aning kalibutan na. Nga niingon gani si Apostle Paul, set your things above, not on this earth beneath. Mao na pagkaistorya. Number 10, then said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him alone shalt thou serve. Kita, tinuod, nag-serve ta sa Ginoo, pero ang ato laging una-una lagi, wa gid diha. Ano, di man ta productive sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo because we do it para maka-benefit ta. Yung worship gyapon ta ni Satan lang gyapon. Wala taning hatag sa atong pagpangalagad sa Ginoo kay para mahimaya ang Ginoo, kundi para dahil naatay benepisyo nga maangkon. Abo, muhatag ko kay naingon ng Ginoo kay mubalik gid siya. 10-fold pa, 100-fold pa. Kundi wala ito gihubutan sa itong unahon na ba nga para makaserve ko sa Ginoo, para maka-worship ko sa Ginoo, makaserve ko sa Ginoo, o makapahimaya ko sa Ginoo.
Nya kani sa verse 11, then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. Kita makapasar ta ni naigid sa popo po diri nato tagaan kita sa Ginoo. Nya niingon pa gyud sa 2 Corinthians nga di ta tagaan og tentasyon na dili nato kaya. Masita ingon nga Lord, din naman ginawa ko kaya, mundang na jud ko. Uy, tailored for just your size na. Nga gihatag na sa Ginoo nimo because able ka. Gipa-enable ka sa Ginoo na maka-overcome ta na. So, pasalamat ta nga naka-overcome ta sa 2024. Naidaghan mga backlog, mga mga kuan, mga makaingon gid ta nga kuangan pa jud. Pasalamat ta nga gitagaan pa gid tag chance sa Ginoo sa 2025. Nga makaingon ta 1% a day lang. Hantod inigkauman sa 2025 1% a day, ma 365% na na. Inika end of the year. So 1% ato magihatag karon. Ato i-upgrade lang ko 1% lang gyud kada adlaw. Dako na nga porsyento sa atong kinabuhi nga makapangalagad ta sa Ginoo, nga makaingon ta kani. Dili gyud ko going down, going up gyud ko. Bahala ginagmay basta kanunay nga pagtaas. So he was tempted as a son of man, nga kung siya bagid tinud-anay nga anak sa Ginoo. Worship and service for God. Nga makita na to kung natay pag-worship da sa Ginoo, nga atong nahuna naagi diri. Wala dito sa gawas. Atong service da sa Ginoo nga makaingon ta dili ni para sa kong kaugalingon kundi para makapahimaya gyud ko sa Ginoo. So Satan is trying to tempt him away from the cross. Nga di siya ganahan na si Kristo moadto sa cross because kabalo siya nanay kadaugan didto. Pasalamat ta nga si Judas giingnan og friend pero si Peter nga iyang pugngan nga mamatay si Christ. Giingnan siya, get thee behind me, Satan. Pero si Judas, my friend. Ato na imong mission. Nga kita ka atong kuan sa tong kaugalingon, kita ba babag sa buluhaton or kita mulid nga ang ubang tao pod maara sa tiilan sa Ginoo. So karon I hope sa 2025 matag-usa diri nato maginampuay ta. Kung pwede mag-fasting ka ta no. Mag-fasting ta sa kalibutan. Dapat mukaon ta na pulong sa Ginoo. Basaha ang pulong sa Ginoo. 1 chapter a day, 1 verse a day, 1% every day man. So 1, muduhan na ugma, mutulo na ika January 3, muupat hantod ma-chapter na gina. So 1% a day lang yun ta. I'm climbing my mountain. Inyo pod gi-climb inyong mountain pod. Ang kisa man ang mountain, kita. Kay kita ang babag, kay mas gilawgan na to atong kaugalingon. Ato gid i-try ang Ginoo. Muputek pagid ka ang Ginoo nako. Di na ko mosimba bi. Di ko na mo kumukuan bi. Nya sa dihang naa na tay ranggo aning kalibutan na. Asa naman ta? Asa ka ta puniton? Napabata sa simbahan nga nangalagad sa Ginoo or nag-make pa pabata og disciple diha kang Kristo. Ato sila ipaduol pod diha kang Kristo bisan ang atong pamilya lang. Nga makita sa atong pamilya nga lahi gid ta. Nga naay gid kay Kristo sa imong kinabuhi. So let us pray. Amahan nga langit nun, daghang salamat Lord sa gabion. We pray Lord nga ikaw makauban gid diri kanamo. Kay dili gid namo kaya Lord nga makigatubang sa devil Ginoo ni Satan nga amo ginhangyoon Lord ang imong kusog ug matag-usa among hangyoon ka Lord nga among mga pagtuo nga motubo gid diha kanimo Lord nga ang pagbasa sa imong pulong, ang pagpaminaw sa imong pulong o pag-obey diha sa imong pulong Lord. Tabangi kami nga mo-obey gid kami Lord sa mga authority nga magipanghatag po diri kanamo labi na sa among men of God. Ikaw maka-strengthen permi Lord God ug sa matag-usa nga imo kitagaan og mga temptation Ginoo nga ikaw gid naka-enable diri kanamo nga kami maka-overcome Lord.
Tabangi lang gid kami nga mag-dependence kami diha kanimo. Ang pagsalig na ara gyud diha kanimo Lord God. Ug among gitugyan diha kanimo karong kagabion nga nabilin nga mga oras Lord God. Nga ikaw makauban kanamo ug among hangyon ng Holy Spirit nga mo-guide po diri kanamo Ginoo. In Jesus name I pray. Amen.